Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay nahuhuli pagdating sa road construction at infrastruktura kumpara sa ibang bansa. Sa katunayan, ngayong taon, inirango ng Air National Institute for Management Development o IMD ang infrastruktura ng Pilipinas sa ika-61 mula sa ika-67 na mga bansa, habang ika-70 naman ng Pilipinas pagdating sa infrastruktura ayon sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum. Sa ganitong kalagayan, paano maaabot ng bansa ang antas ng bansang may maunlad at modernong sistema? Isa sa mga nakikitang sagot dito ay ang plano ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo bilang senador. Kanyang isinusulong ang pagtatayo ng isang national superhighway system na magdudugtong sa buong Pilipinas, na hindi lamang magpapabilis ng transportasyon, ngunit magbibigay daan din sa mas mabilis na progreso ng Pilipinas. Sabi nga ni Pastor, if you want to become a first world country, dapat first world din ang infrastructure mo. Tama. Yes, kasi nga, parang isa sa pinaka-importante sa first world infrastructure is yung national transportation network mo or modern transportation network mo. Ayon kay Attorney Kay Lorente, tagapagsalita ng butihing pastor, ang mungkahing Modern National Transportation Network ni Pastor Apollo Kibuloy ay layong pabilisin ang biyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao, kabilang na ang mga rehiyon tulad ng Bicol, Visayas, Palawan at Mimaropa. Sa ganitong paraan, magiging mas mabilis, maginhawa at abot kamay ang kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. So ito kasing modern transportation network, sinasabi ni Pastor, ito yung kumbaga veins sa isang, kung sa katawan pa, siya yung nagdi-distribute ng mga nutrients, ng mga oxygen sa lahat ng parts of your body. It will distribute. And then pag ito naman ang maglilinis, ito lang, dadaan yan sa veins lahat. So dito, once na up to the remotest barangay, meron pong transportation system, abot po yan silang lahat. So mas mapapalago yung local economies. Kabilang din sa plano ng senatorial aspirant ang pagpapatayo ng two-way bullet train system, multi-lane highways at mga terminal na mag-uugnay sa iba't ibang mode ng transportation tulad ng tren, ferries at mga bus. Hindi lamang ito magpapabilis ng biyahe, kundi makatutulong din itong maabot ang mga diblib na lugar na magpapalago sa turismo at agrikultura ng bansa. Gusto ni Pastor, magiging self-reliant na ang government natin. So ito, maraming maraming impact ito. Number one nga, tama ka, yung economic impact. Kasi nga, dadaan yan, lalo na sa tourist destinations, talagang, pinag-isipan talaga ni Pastor. Although meron na tayong existing na national highway, ang gusto ni Pastor, i-connect na lang yon. O yan, nakikita niyo yan, yung existing, yung white. I-connect yan yung yellow, kasi nga, di ba, archipelago to, different islands. So, dapat nakakonect para mas mapabilis ang transportation ng lahat ng mga agricultural products. And ang gusto pa ni Pastor, since direct na from the agriculture, from the farmers, diretso na siya, wala nang middleman. Kaya mas makokontrol na yung pricing system. Sa pagkatayo ng mga modernong sistema ng transportasyon at kalsada, ayon kay Attorney Kay Lorente, magkakaroon ito ng positibong epekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa construction pa lang ng infrastructure na ito, ng modernized transportation system na ito, it can even create about 10 million jobs. Yun ang napoproject nito kasi ganito kalaki. From the creation, from the architectural, from the building, engineering, lahat yan. And also, yung mga tourist destinations, magiging modernized na yan, di ba? Tapos, even yung mga accommodations, ma-improve na yan. Kasi madali na lang, mapupuntahan na. So, yun ang magiging impact din economically. And at the same time also, aside sa economic impact niya, is meron din siyang environmental considerations. Sa laki ng proyektong ito, posible nga ba itong maisakatuparan sa Pilipinas? Is it doable? Parang, ayan na, marami talagang magdududa, kaya ba yan? Ang laki modern talaga siya, two-way bullet train network, tapos may 4 highways pa, super highways pa, alongside
ng itong nasa gitna na two-way bullet train. Sabi ni Pastor, yes, it's doable. May nakausap na po si Pastor. Sabi niya, ready na si Pastor. He's not just only planning. He's not just visualizing it, but he is already talking to someone who was able to do it before na in their country. And again, they are very willing to help Pastor in achieving, not only Pastor, the Philippines in achieving this dream. Is it an impossible dream? Not to Pastor. Again, yun yung kaibahan ni Pastor. I will always be emphasizing this. Yun ang kaibahan ni Pastor from all other senatorial candidates. Kasi he has faith. Malaking bagay ang magkaroon ng faith. Kaya naman, binigyan din ni Atty. Laurente na ang ganitong kalaking proyekto para sa Pilipinas ay kayang-kaya kung si Pastor Apollo ay bibigyan lamang ng pagkakataon ng mga Pilipino. So yes, achievable siya, doable siya. So yun nga ang kaiba ni Pastor kasi kumbaga may resibo, sabi nga nila, 'di ba? Meron na siyang nagawa. And he's not just helping kingdom citizens. He's also reaching out even to non-members kasi yun nga, yung love niya is accommodating all. It's not exclusive. It's all-inclusive siya. So, doable, very doable talaga. Amazing nga kasi may nakausap na. And then, kumbaga, Pastor, anytime, ganon. So, kaya ang challenge ni Pastor for all other candidates, not just aspiring government officials, but even to the current administration. Anyone, whatever position you have, ito has already shown you the model for the modern transportation network. He's challenging you. He's giving you the idea, yes, this is possible. Yes, you can also do it. But if you can't, of course, and if he is given a chance also to have a seat in the government, he will really do it. And pag si Pastor ang nagsabi, talagang gagawin at gagawin niya. Sa harap ng mga pagsubok sa pambansang seguridad, inihayag ng founder ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo C. Quiboloy, na kasalukuyang tumatakbo bilang senador ang kanyang plano upang palakasin ang koordinasyon ng mga sangay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamamagitan ng isang panukalang batas na magtatatag ng Joint Operations Command o JOC. Ayon kay Pastor Apollo, layunin ng JOC na mapalakas ang operasyon ng AFP sa pamamagitan ng isang mas malinaw na sistema at mas epektibong pagtutulungan ng Army, Navy at Air Force. Sa isang panayam sa kanyang tagapagsalita na si Atty. Kay Laurente, inilahad ng butihing pastor na ang pagtatag ng JOC ay magpapahusay sa kakayahan ng AFP na magbigay ng agarang tugon sa mga banta sa pambansang seguridad, lalo na sa mga lugar na kadalasang apektado ng kalamidad at sa mga hamong may kaugnayan sa maritime zone. Although may mga existing laws, rules, and regulations sa tayo, katulad ng RA 7898 po, para sa AFP Modernization Act at RA 10349 para sa amendment of AFP Modernization Act. Ito po ang gustong i-amyenda ni Pastor. So, magkakaroon po again ng JOC or Joint Operations Command, wherein it centralizes the command across all branches of the AFP. Maliban sa pagpapalakas ng operasyon sa mga lugar na may mataas na panganib tulad ng mga disaster-prone regions at maritime zones, layunin din ng JOC na magsagawa ng mas mahigpit na monitoring sa mga smuggling routes at magpatibay ng cybersecurity measures upang protektahan ang mga kritikal na infrastructure ng bansa. Para sa visibility ng JOC, yung category po na border and entry points, mahalaga po yun. So dapat, lalo na sa mga major ports and airports katulad ng NAIA, andyan po yung Subic Bay Freeport, ang Clark International Airport, Cebu International Port, Davao International Airport. Pangalawa po, under sa border pa rin, ang known smuggling routes. For example, Zamboanga Peninsula, Sulusi Crossing Points, Balut Island Area at Sarangani Bay. At pang-apat po, para sa ating JOC na mga command centers, ay yung cybersecurity centers katulad ng critical infrastructure ng Metro Manila Cyber Facilities. Andyan din po yung Clark Special Economic Zone Data Centers at Cebu IT Park at Davao Cyber Corridors. So, di ba, komprehensibo talaga pag mag-isip si Pastor. Pag sabi ni Pastor, paano malaman na may wisdom ang pagkaplano ng isang bill or ng isang solusyon? Dapat masagot mo yung
Who, what, where, when, why, how. So ganun po magplano si Pastor, hindi lang po suntok sa buwan kung nakikita niyo po. Kaugnay dito, upang maisakatuparan ito, ipinanukala ni Pastor Apollo na itatag ang JOC sa ilalim ng Department of National Defense o DND. Magkakaroon din ng mga Standard Operating Procedures o SOP para sa pinagsamang operasyon ng Army, Navy at Air Force. Sakaling maging batas, tututukan din ito ang pagkakaroon ng Joint Tactical Operation Exercises. Ang JOC ay pinatutupad na sa maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom at Australia upang palakasin ang kanilang armadong puwersa.